Sa kalagitnaan ng pang-aasar ni Tomas kay Gab sa hindi inasahan, nakita nilang mga Raijins, kaya nagdesisyon si Gab na iwan niya si Tomas at sundan niya ang mga ito. May magandang balita para kay Max. Tumawag sa kanya si Captain Rodriguez, ang kanilang kaibigan ni Savvy, at tutulungan siya nito sa kanyang reinstatement. Matutupad na din niya ang kanyang pangarap na maging sundalo. Bata pa lang siya, ito na ang kanyang pangarap kasi mga sundalo din ang nagligtas sa kanya noon at isa siya sa mga sanggol na dapat ibebenta. Masaya naman si GB para kay Max. Habang sinusundan ni Gab ang mga Raijins, nakasalubong naman niya sa daan si Andres. Sinabi naman ni Andres sa comms na sinundan niya ang mga Raijins pero nakita siya nito. Nagtanong si Gab kay Andres kung ano ang kanyang gustong gawin. Ang sagot ni Andres, sundan niya ito papunta sa kanilang target. Sinabihan din ni Gab si GB, nakita ni Andres ang matake kay Kinjili. Sinusundan niya yung isa, baka dalhin sila sa package. Ang sabi ni GB, susunod na sila sa kanilang location at patuloy pa rin si Gab na sinusundan ang mga Raijins. Nakita naman nila GB si Tomas sa daan. Nagtanong si GB kay Tomas, kasama niya dapat si Gab. Ang sagot ni Tomas, umalis si Gab at iniwan siya nito. Sinabihan ni Maxi na Tomas at GB na pupuntahan niya ang location ni Gab at sasamahan niya ito. Sinabihan naman ni GB si Tomas, sumama ito sa kanya. Matyagan nila ang area. Siguradong nandito ang mga kalaban at nandito ang kanilang target. Samantala, sa kalagitnaan ng misyon, nagsend ang litrato ni John ang taga-BSWP kay Andres. Kaya tinawagan ni Andres si Christy na nakita niya yung litrato na sined nito sa kanya. Ito ang kanyang kapatid. Kinamusta agad ni Andres ang kalagayan ng kanyang kapatid at ano ang nangyari nito. Inampun ba ito? At nasaan na ito ngayon? Ikinalulungkot na sinabi ni Christy kay Andres na patay na ang kanyang kapatid dahil sa sakit. Ngunit hindi naniniwala agad si Andres nito at sinabihan niya si Christy na i-check ulit ang mga dokumento. Imposibleng patay ang kanyang kapatid. Humingi ng pasensya si Christy kay Andres at binabanan niya ang phone. Tinawagan ulit ni Andres si Christy, ngunit hindi na ito sumasagot sa kanyang tawag. Tiningnan ulit ni Christy ang record ni John at nagsinungaling pala si Christy kay Andres. Hindi pa pala patay si John at buhay pa ito. May nagampon pala sa kanya. Lumapit ang kasamahan ni Christy sa kanya at sinabihan siya nito na tama ang kanyang ginawa. Mahirap pakialaman ang kasong iyan. Habang si Miguel, nakita naman niya ang mga humahabol sa kanila, kaya pinatago niya kaagad ang kanyang mag-ina at sinabihan niya si Christine na kahit anong mangyari, huwag itong lalabas at kailangan din niyang maging matapang. Nung nawala sa paningin ni Gab ang mga Raijins, bumalik agad siya sa kanyang daan, ngunit bigla na lamang siya inatake ng mga Raijins at hindi niya na nagawang makatakas dahil tinutukan na kaagad siya ng samurai at kinuha si Gab ng mga Raijins. Nagkita naman sina Andres at Max at nagtataka sila kung bakit hindi na nila makontak si Gab, kaya hinanap nila ito at nakita nila sa daan ang gamit ni Gab at naghiwalay na silang dalawa para mahanap nila kagad si Gab. Habang si Gab, pinagsasampal siya ng mga Raijins para magsalita ito tungkol kay Kinjili. Hindi naman nagsalita si Gab, kaya nagalit ito ang mga Raijins at sinampal nila na malakas si Gab, kaya nahimatay si Gab nito. May masama kayang gagawin ang mga Raijins kay Gab? Yan ang ating abangan sa Incognito.